Life After Prison. By Silence You. Kabanata 2611 hanggang 2620. Si Cuthbert, na siyang nag-aayos ng pormasayon ng sekta sa plaza, ay lubhang nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha nang makita niya si Adrian at ang iba pang malubhang na sugatan. Agad siyang tumayo upang salubungin sila. Elder, ang mga pinsala mo. Tanong ni Cuthbert nang may kaunting pagkabalisa. Sa sandaling ito, ang buhay ni Adrian ay parang isang kumikislap na kandila sa hangin, ibang-iba tulad ng maliwanag na liwanag ng buwan mula sa nakaraan. Lalo na sa dibdib ni Adrian, mayroong isang malalim na sugat na nagpapakita ng mga buto. Ang aura ng pagkawasak ay nanatili sa paligid ng sugat, na pumipigil dito sa paggaling. Isang malaking halaga ng gininto ang dugo ang nagkulay pula sa itaas na kalahati ng berdeng damit ni Adrian. Nanlumo si Cuthbert, at mabilis siyang lumapit nang makita ang eksena. Kung may mangyari kay Adrian, na may iwan lamang si Amethyst at ang iba pang mga Supreme Paragon upang pamahalaan ang Sacred Land, naramdaman ni Cuthbert na ang Sacred Land ay maaaring hindi malayo sa pagkawasak. Lumapag si Adrian sa plaza at, sa suporta ni na Amethyst at Heath, ikinumpas ni Adrian ang kanyang kamay at sinabing, "Huwag kang mag-alala, kahit na malubhang nasugatan ako, kaya ko pa ring tiisin ang sakit." Pagkatapos ng ilang sandali, dahan-dahang nagpatuloy si Adrian. Hindi rin maganda ang kondisyon ni na Xavier at Darius. Hindi rin naman bumuti ang kanilang mga pinsala kumpara sa akin. Nakipaglaban si Adrian sa dalawang kalahating immortal sa tulong ng isang pananggalang na banal na sandata. Kung hindi dahil sa mga nagkukubling banta mula sa Darkness Scared Land at sa Lasbonerket, hindi sana natapos ng ganito kadali ang labanan. Lumabas na ang mga kalahating immortal sa kanilang sariling landas at pinino ang mga patakaran ng langit at lupa, na nagkakaiba lamang sa antas ng kahusayan. Halos imposible para sa kanila na magpatayan. Nakahanap si Adrian ng pagkakataong makatakas sa pamamagitan ng pagsamantala sa puwang sa labanan sa pagitan ni na Xavier at Darius. Nang marinig ito, si Severin, na nagpapagaling pa rin mula sa kanyang mga pinsala, ay nagising din. Tiningnan niya si Adrian nang may bahid ng paghingi ng tawad. Aniya nang may malungkot na ekspresyon. "Master, ako ang may gawa ng gulo at nagdala sa inyo ng gulo." Kung pinigilan niya sana ang kanyang balak na pumatay nang harapin niya ang mga provokasyon ni na Gresham at ng iba pa sa Eastern Sea Secret Realm at sinaktan lamang sila sa halip na pinatay, marahil ay hindi sana nangyari ang mga sumunod na isyu. Umiling si Adrian dahil sa ginhawa at sinabing, "Hindi mo kailangang sisihin ang sarili mo, Severin. Ito ay plinano na ng Four Great Sacred Land noon pa man. Ito ay dahil nakuha mo ang immortal na kapalaran sa Starry Sky Battle Space, na siyang dahilan kung bakit ka namumukod tangi sa karamihan." Tumango at umalo si Amethyst, na namumutla sa tabi niya. Tama ang sinabi ng Elder. Naniniwala akong nagsanib puwersa sina Baldwin at Gresham sa pagkakataong ito. Kahit na hindi mo hinarap si Gresham sa lihim na kaharian, ikaw sana ang naapektuhan ng magkasanib na pag-atake ni na Fazen at ng iba pa kapag nakalabas ka na sa lihim na kaharian. Ayaw ng Four Great Sacred Land na makakita ng isang tunay na immortal na ipinanganak sa ating Grundy Uno Sacred Land sa hinaharap, kaya kinailangan kanilang patayin bago mo pa ito magawa. Bagamat hindi kasing lakas ng kay Adrian ang natamo ni Amethyst, siya pa rin ang Supreme Lord ng Grundy Uno Sacred Land. Sa wakas ay napagtanto niya na ang paglalakbay na ito sa Eastern Sea Secret Realm ay matagal ng plinano ng Primordial Sacred Land. Nang marinig ito, dumilim ang mukha ni Carson. Halos sumabog na siya sa galit. Matigas niyang tanong, "Napakalaki ba ng ambisyon ng Primordial Sacred Land para gusto nilang magsimula ng digmaan ng mga Sacred Land?" Si Adrian, matapos uminom ng espiritual na tableta at gumaan ang pakiramdam, ay nag-isip sandali at sinabing, "Ngayong sina Xavier at Darius ay parehong malubhang na sugatan, malabong magdigmaan ang dalawang Sacred Land sa maikling panahon. Ngunit walang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Lalo na ang mga tagapagmana ng demon mula sa mga Sacred Land ng Evil Cultivator ay nagbigay sa Darkness Scared Land at Lasbonerket ng perpektong dahilan para sa digmaan. Kung tututukan nila ang Ancestral Land, ang buong Blue Realm ay masasadlak sa isang walang kapantay na sakuna."
Nagpatuloy siya. Matapos marinig ang mga salitang ito, biglang nagbago ang dating galit na mukha ni Carson. Si Cuthbert, na naruroon din, ay naging tensyonado sa buong katawan. Bahagyang nanginig ang katawan ni Sect Master Amethyst. Nang makitang ang mga makapangyarihang Supreme Paragon ay talagang natatakot sa ancestral land ng ganito, medyo naguluhan si Severin. Agad siyang nagtanong, "Guro, ano ba itong ancestral land, at bakit kayo natatakot dito?" Nang marinig ang pagkalito ni Severin, bumantong hininga si Adrian at dahan-daang nagsimulang magpaliwanag. Tulad ng alam mo, ang Blue Realm ay binubuo ng 13 lalawigan, at 9 sa mga ito ay may sariling kaunlaran. Nagpatuloy si Amethyst. May 4 na probinsya na natitira. Isa sa mga probinsya ay ang Iceland. Ito ay isang malawak na lupain na puno ng nagyayelong-yelo at walang nilalang ang maaaring manirahan doon at kahit ang espiritual na enerhiya ay hindi maipapakita. Susunod, ang Starry Sky Battle Space ay isang kaparangan na ginalugad ng mga nilalang sa kalangitan mula pa noong sinaunang panahon. Dati itong Aurorvale, isa sa 13 probinsya. Nahulog ito sa kawalan pagkatapos ng Immortal Arrival Battle at naging Starry Sky Battle Space pagkatapos noon. At ang huling 2 probinsya ay ang Ancestral Land at Realm Gate. Ang Ancestral Land ay isang nakakatakot na lugar na nabuo noong panahon ng Green Emperor. Ayon sa alamat, nang umakyat ang Green Emperor sa immortalidad, ang Blue Realm ay sinalakay ng mga demonyong celestial na extraterritoriality. Ang bangkay ng demonyo ay nahulog sa kailaliman at hinigop ng natitirang sinaunang mabangis na hayop kalaunan, na nagpalit anyo bilang mga alien monster at tinawag ang kanilang sarili na Anstora. Noong panahon ng Green Emperor, hindi sila nang ahas na ipakita ang kanilang mga sarili. Matapos umakyat ang Green Emperor, hindi mabilang na mga alien ang nagsimulang sumire sa Blue Realm, na nagdulot ng isang sakuna na tumagal ng 10,000 taon. Kalaunan, ang teritoryo na orihinal na pagmamay-ari ng Clarion ay sinakop nila. Kalaunan, tayong mga tao ay umasa sa mga immortal na umakyat upang palakasin ang selyo sa Ancestral Land bago umakyat upang maiwasan ang mga nilalang sa Ancestral Land na makalusot. Tungkol naman sa Realm Gate, ito ay isang mahabang pader na itinayo ng iba't ibang major sacred land malapit sa Ancestral Land upang maiwasan ang pagkalat ng kaguluhan sa iba pang bahagi ng Blue Realm. Naramdaman ni Severin ang pangangilig ng kanyang anit matapos niyang marinig ang kwento tungkol sa Ancestral Land. Hindi niya kailanman inakala na mayroong ganito katakot at ipinagbabawal na lugar sa Blue Realm. Kung nagsasabi ng totoo si Adrian, ang alyansa ng Primordial Sacred Land at Ancestral Land, tiyak na magdudulot ito ng kapahamakan sa buong Blue Realm. Itinuring ng mga ninunong iyon ang mga tao bilang pagkain, tulad ng mga demonyong makalangit na dayuhan. Bukod dito, sila ay mga nilalang na binago ng mga sinaunang mababanggas na hayop, at matagal na silang nahawaan ng dugo ng mga demonyong makalangit at naging kakaiba at madilim na mga nilalang. Ang Eastern Sea, na dating may malalakas na alon, ay naging isang tanawin ng kapahamakan. Hindi mabilang na galon ng tubig dagat ang Sumanga, na nagpapakita sa ilalim ng dagat na natatakpan ng mga coralie. Sa himpapawid, malungkot ang mukha ni Xavier habang hawak niya ang kanyang putol na braso, ang kanyang mga mata ay malamig na kumikislap. Hindi kalayuan, si Darius, na dating may marangel na anyong dragon na ngayon ay nakahiga ng payat at wala pang 10 yarda ang haba. 12 ng mga gintong kaliskis ang natuklap sa kanyang katawan, na nag-iwan sa kanya na basang-basa ng dugo. Si Darius ay nakahiga sa dalampasigan habang hinihingal. Isa sa kanyang mga sungay ng dragon ay nabasag at ang sugat ay nababalutan ng makapal na patong ng tuyong dugo. Minamaliit ko ang tingin ko sa kanya. Hindi ko inakalang malalampasan pala ng lakas ni Adrian ang lakas namin. Isa talaga siya sa mga nangungunang personalidad ng aming panahon. Habang nagsasalita siya, naalala ni Darius ang labanan ilang araw na ang nakalipas. Sa labanang iyon, sa kabila ng pagsasama-sama ni Darius at Xavier at paggamit pa ng mga pananggalang na sandatang banal, hindi pa rin nila natalo si Adrian. Ang buong Eastern Sea ay nawasak pagkatapos ng ilang araw na labanan, at sila ay nasugatan ni Adrian. Nawalan si Darius ng isa sa kanyang mga sungay ng dragon, at naputol ang braso ni Xavier.
Pareho silang nagtamo ng matinding pinsala, at malamang na hindi nagagaling si Adrian anumang oras sa lalong madaling panahon. Tiningnan ni Xavier ang kanyang naputol na braso at sinabi sa isang mabigat na boses. Makinig ka, matandang isdang lupa, kahit na nauuna sa atin si Adrian, ito na ang pagkakataon natin para lipulin ang Grandi Uno Sacred Land. Ang pananggalang na banal na sandata na hawak ni Adrian ay nakaligtas sa 3 kapigatian, ay hindi dapat maliitin. Ang nagtatag ng Grandi Uno Sacred Land ay isang kahangahangang tao noong kanyang panahon. Bagamat mayroon din tayong mga protective divine weapon, ang kaya lamang nilang tiisin ay isang kapigatian. Bagamat gusto ni Darius na maghiganti, nag-aalala siya. Ang mga protective divine weapon ay natural na iba-iba ang lakas, tulad ng mga espiritual na kayamanan, ngunit ang pagkakategorya ay hindi ganoon ka-simple. Total, ang mga ito ay mga sandatang may kakayahang maging mga sandatang celestial, kinakailangan itong pinuhin ang mga patakaran ng langit at lupa at tiniis ang 5 makalangit na kapigatian upang maging mga celestial weapon. Upang gawing simple ang pag-unawa, inihanay nila ang mga protective divine weapon ito ayon sa bilang ng mga kapigatian na kanilang pinagdaanan. Ang Loren Divine Blade ni Severin ay isang level 1 na protective divine weapon. Sa pangkalahatan, karamihan sa mga protective divine weapon sa Blue Realm ay level 1 protective divine weapon. Bagamat ang mga protective divine weapon ay may potensyal na maging mga celestial weapon, kailangan itong pagsamahin sa 10 banal na ginto. Ang isang uri ng banal na ginto ay maaari lamang bumuo ng isang level 1 protective divine weapon. Kung mas maraming uri ng banal na ginto ang pinagsama, mas maraming patakaran ng langit at lupa ang maaaring dalhin ng sandata, na nagpapahintulot dito na makatiis ng mas maraming makalangit na kapigatian at potensyal na lumago bilang isang celestial weapon. Ang protective divine weapon na ipinamana sa Grandi Uno Sacred Land, na iniwan ng founding ancestor, ay isa sa mga bihirang level 3 protective divine weapon. Ito mismo ang level 3 protective divine weapon na nagbigay daan kay Adrian na harapin sila ng mag-isa at makatakas pa rin. Imposibleng makatakas si Adrian sa ilalim ng magkasanib na atake ni Xavier at Darius gamit ang level 1 protective divine weapon. Kumunat ang noo ni Xavier nang makita niya ang nag-aalalang ekspresyon ni Darius. Mahina niyang sabi, "Bakit ka natatakot, matandang isdang lupa? Isa lamang itong level 3 protective divine weapon. Wala na tayong lugar para makipagkasundo sa Grandi Uno Sacred Land. Ito na ang katapusan natin kung lalakas si Severin. Gusto mo bang kumilos bago pa man ito mangyari, o maghintay ka na lang sa kamatayan?" Napangisi si Xavier, alam niyang natatakot si Darius dahil sa mga pinsala nito. Pagkatapos ng isang paghinto, lamambat ang kanyang tono. Bukod pa rito, hawak pa rin ni Severin ang talam na iyon, malamang na isa itong protective divine weapon. At ang mahiwagang toreng iyon, kahit ang Supreme Paragon ay hindi kayang basagin ang depensa nito. Medyo katulad ito ng Green Emperor Pagoda na iniwan ng Green Emperor. Ano? Gulat na bulalas ni Darius. Tunay nga, gaya ng sinabi ni Xavier, ang Loren Divine Blade ay naglalabas ng aura ng isang protective divine weapon, tiyak na isa itong level 1 protective divine weapon. Kung tungkol naman sa Green Emperor Pagoda, tila ganoon din dahil walang paraan para makaligtas ang isang level 4 Royal Paragon sa mga atake ng Supreme Paragon. Bukod dito, ang aura sa Paragon na iyon ay kahanga-hanga, na naging dahilan pa para makaramdam siya ng takot. Kung makukuha niya ang item na ito at ang True Immortal Essence mula kay Severin, naramdaman ni Darius na maaari pa rin siyang magkaroon ng pagkakataong maging isang immortal. Nagsimulang tumibok ng pabago bago ang kalmadong puso ni Darius. Ngumisi si Xavier nang makita niyang madaling maimpluwensyahan si Darius sa pamamagitan lamang ng ilang salita. Kaya, ano sa tingin mo, matandang isdang putik? Bahagyang ngumiti si Xavier habang pinipigilan ang ngisi sa mukha. May katuturan ka, Xavier. May utang na loob sa akin ang Grandi Uno Sacred Land para kay Drake. Naningkit ang mga mata ni Darius habang nagsasalita. Gayunpaman, medyo mahirap at mapanganib para sa ating dalawa lamang na pabagsakin ang Grandi Uno Sacred Land. Naging malamig ang tingin ni Xavier habang nagsasalita.
Pumunta na tayo sa Ancestral Land. Naniniwala akong ang Anstora na iyon, na tinatakan ng Green Emperor, ay sabik na harapin ang inapo na ito ng Green Emperor. Nagulat si Darius nang malaman niyang balak makipagtulungan si Xavier sa Ancestral Land para sa paghihiganti. Bulalas niya. Napakasama ng Anstora. Delikado ang makipagtulungan sa kanila. Ang Ancestral Land ay kilala bilang isang bawal na lugar ng buhay, isang lubhang mapanganib na lugar. Walang sino man ang maaaring magwalang bahala dito. Pakiramdam ni Darius ay nababaliw na lang si Xavier. Hanggat ating pabagsakin ang Sacred Land ng Grundy Uno at samantalahin ang pagkakataong maging immortal, kapag nalampasan na natin ang nakamit na immortalidad, ang Anstora ay wala ng halaga para sa atin. May pagmamalaki ang ekspresyon ni Xavier. Sa kanyang paningin, lahat ay sulit isakripisyo hanggat maaari siyang maging immortal. Wala siyang pakialam sa mga kahihinatnan. Nag-ingat si Darius sa kabaliwan ni Xavier. Hindi siya sapat na baliw para makipagtulungan sa mga halimaw na iyon mula sa Ancestral Land. Mabilis siyang tumanggi. Kung ganoon, hahayaan na kita dyan. Ang pakikitungo sa mga Anstora ay parang paghahanap ng balat ng tigre. Sana'y magtagumpay ka. Dahil dito, naghanda si Darius na umalis, balak bumalik sa Thunder Peak region upang magpagaling mula sa kanyang mga pinsala. Gayunpaman, si Xavier, na nabaliw sa pagnanais ng immortalidad, ay hindi basta-basta hinayaan si Darius na umalis. Bukod dito, dahil nang ahas siyang banggitin ang Ancestral Land, malinaw na matagal na siyang nakikipag-ugnayan sa kanila para sa pagkakataong magkaroon ng immortalidad. Gustong tumanggi ni Darius matapos malaman ang kanyang plano. Upang maiwasan ang pagtagas ng impormasyon, walang nagawa si Xavier kundi ang kumilos. Biglang sumulpat ang kanyang katawan at nilamon ng nagliliyab na demonyong apoy. Naging isang nakakatakot na kalansay siya, at sa pagbabagong ito, agad na bumalik sa tugatog na estado ang aura ni Xavier. Nang makita ni Darius ang biglaang pagbabago ay nanlaki ang kanyang mga mata sa hindi makapaniwala, na puno ng gulat ang kanyang mukha habang sumisigaw. Ikaw. May koneksyon ka talaga sa Ancestral Land. Tumawa ng malakalye si Xavier. Dahil ikaw, matandang isdang lupa, ay hindi mo alam kung ano ang makabubuti para sa iyo, ako mismo ang maghahatid sa iyo sa Great Anstora. Bago pa man makapag-react si Darius, ibinuka ni Xavier ang kanyang bibig. Isang hindi mapaglabanan na di nakikitang puwersa, na higit pa sa kapangyarihan ng isang kalahating immortal, ang tumusok kay Darius, na malubhang nasugatan na. Sa kritikal na sandali, umungol ng malakas si Darius at ipinakita ang kanyang napakalaking tunay na anyo ng dragon habang nagpupumiglas siyang lumaban. Gayunpaman, ang kakaibang kapangyarihang nagmumula kay Xavier ay patuloy na sumisira sa kanyang isipan at nilamon ang kanyang laman at dugo. Hindi. Pagkatapos ng 12-dosenang paghinga, isang desperadong dagandong na puno ng kawalan ng pagsang-ayon ang umalangaw-ngaw sa kalangitan sa itaas ng Eastern Sea. Matapos lunukan si Darius, unti-unting bumalik sa tunay niyang anyo si Xavier at nagpakawala ng isang nasisiyahang pagdighay. Hahaha. Habang nilalamon ko ang isang kalahating immortal, papalapit ng papalapit ang panahon na magiging immortal ako. Matapos mamulong sa sarili ng ilang sandali, hinampos ni Xavier ang kawalan at naglaho. Sa pagbagsak ng isang kalahating immortal, nanginag ang mundo. Ang 13 estado ng Blue Realm ay nababalot ng ulan ng dugo. Si Adrian, na nagpapagaling ng kanyang mga sugat sa Fifth Mountain Plaza sa Grundy Uno Sacred Land, ay biglang tumangala sa langit. Sa sumunod na sandali, biglang nagbago ang kanyang mukha. Umiiyak. Umiiyak na dugo ang langit, ito ay nagpapahiwatig nagpagbagsak ng isang kalahating immortal. Taglay ang gulat na ekspresyon sa mukha, agad na ginamit ni Adrian ang kanyang banal na sentido at maingat na dinama ang anomalya sa kalangitan. Pagkaraan ng ilang sandali, pilit niyang binibigkas ang mga salita. Patay na si Darius. Ang kanyang mga salita ay agad na nagdulot ng kaguluhan sa plaza. Napuno ng takot ang mukha ni Amethyst habang pinagmamasdan ang ulan ng dugo na bumabagsak mula sa langit, ramdam ang pangangilig ng kanyang anit at pananakit ng kanyang katawan. Nabalot ng eksena ng ulan ng dugo ang buong Blue Realm. Mangyayari lamang ang ganitong eksena kung may bumagsak na kalahating immortal. Gayunpaman,
Ang mga kalahating immortal ay itinuturing ng mahusay na dynamo sa Blue Realm, imposibleng patayin sila ng isang cultivator na kasing level. Kahit na malubhang nasugatan si Adrian pagkatapos ng labanan kina Xavier at Darius lamang, nagawa niyang makawala sa kawalan at makatakas ng hindi nahuhulog. Pagkatapos ng ilang araw na paggaling, si Carson, na dating kasing putla ng nyebe, ay mayroon ng mapula-pulang kutis. Matapos marinig ang bulalas ni Adrian, nanlaki ang mga mata ni Carson sa hindi makapaniwala nang lumingon siya upang tingnan si Adrian sa tabi niya, ang kanyang mga mata ay puno ng mga tanong. Pinatay mo ba siya, Elder? Ang lahi ng dragon ay may matitigas na katawan, maihahambing sa mga elite quality spiritual treasures nang marating nila ang Supreme Paragon. Mahirap para sa mga cultivator na nasa parehong antas na patayin sila, lalo na si Darius, na isang elder ng Dragonoid at isa sa mga Great Master ng Divine Technique sa Blue Realm. Bakit siya biglang bumagsak sa sandaling ito? Nag-iwan ito ng pagtataka kay Carson. Kamakailan lamang, sina Adrian at Xavier, kasama si Darius, ang nakipaglaban sa Eastern Sea. Ang iba pang mga kalahating immortal ng mga Sacred Land ay hindi kumilos, kaya malinaw na hindi sila iyon. Kaya, sa palagay ni Carson, maaari kayang si Adrian ay napakalakas na kaya niyang pumatay ng isa habang nakaharap sa dalawang kalaban. Ngumiti ng mapait si Adrian at umiling. Kung kaya ko lang pumatay ng kalahating immortal, hindi sana ako babalik sa ganitong kalungkot na kalagayan. Nagulat ang lahat sa mga sinabi ni Adrian, at nag-iisip kung paano bumagsak si Darius. Lalo na si Severin, na labis na nalungkot. Mula sa unang pagbagsak ng Royal Paragon, hanggang sa Supreme Paragon, at ngayon maging ang kalahating immortal. Pakiramdam niya ay may isang di nakikitang kamay na nagmamanipula at nagtutulak sa mga bagay-bagay. Siguro masyado lang akong mahina. Huminga ng malalim si Severin at nagpasyang agad na magkulong at huwag lumabas hanggat hindi siya gumagaling. Marahil ay naramdaman ni Adrian ang pressure kay Severin, tumingin siya at ngumiti ng may katiyakan. Huwag kang mag-alala, ang Sacred Land ay hindi naman nanganganib sa ngayon. Tumanggaw ng mariin si Severin, pagkatapos ay kumuha ng 2 8th grade spiritual pills at muling sinimulang gamutin ang kanyang mga pinsala. Samantala, habang unti-unting kumakalat ang ulan ng dugo sa buong Blue Realm, makikita ang mga palatandaan ng anomalya ng langit at lupa sa halos lahat ng bahagi ng Blue Realm. Sa mga bundok na libu-libong milya ang layo mula sa Grundy Uno Sacred Land, maraming malalaking islang espiritual ang lumulutang sa hangin. Ang mga islang espiritual ay nakaayos ng maayos, na parang mga isdang lumalangoy kung titingnan mula sa malayo. Ang lugar na ito ang punong himpilan ng Darklight Sacred Land. Sa malaking bulwagan ng Darklight Sacred Land, tumangala ang pinuno ng sekta na si Bob Clem sa ulan ng dugo na bumabagsak mula sa langit, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamangha. Pagkatapos ng ilang paghinga, nanigas ang kanyang mukha, at hindi niya maiwasang mapasinghap sa gulat. Isang kalahating immortal ang bumagsak. Si Dunati, hindi kalayuan, nang marinig ito, ay napatalon mula sa kanyang upuan, ang kanyang mukha ay puno ng hindi makapaniwala habang nagtatanong. Sigurado ka ba, Ama? Isang kalahating immortal ang pinakamataas na dynamo sa Blue Realm, paano sila natamba? Naisip ni Dunati na ang mga kalahating immortal ay napakalakas, higit pa sa level 9 Supreme Paragon. Dali-daling umiling si Bob nang marinig ito at mapait na ngumiti. Ilang araw na ang nakalipas, ang mga kalahating immortal, sina Adrian, Xavier at Darius ay nakipaglaban ng 7 araw at gabi sa Eastern Sea. Maaaring isa sila sa kanila. Sa puntong ito, tumigil ang tono ni Bob, at tumingin siya kay Dunati, nang may seryosong ekspresyon at ipinaalala ito. Ang sakunang ito ay ganap na sanhi ni Severin. Nasaksihan mo ang pambihirang talento ng binata na ito na umunlad mula sa isang level 3 Paragon patungo sa isang level 3 Royal Paragon. Dumating na ang Golden Age. Nanginig ang kabanalan nang marinig ito. Ang Golden Age. Isa lamang ang umiiral sa bawat panahon. Kada 10,000 taon o higit pa, simula nang umakyat ang Green Emperor sa immortalidad, mayroong isang mahuhusay na individual na aakyat sa immortalidad. Gayunpaman, ang kompetisyon noong Golden Age ay mas malupit,
kadalasan ay may isang lugar lamang na magagamit para sa pag-akyat sa immortalidad. At sa pagkakataong ito, si Bob, na bihasa sa mga patakaran ng dilim, liwanag at nakakaunawa sa mga lihim ng langit, ay nakaramdam na may mali sa enerhiya ng langit at lupa. Ilang daang taon na ang nakalilipas, isang mapanlinlang na mandirigma ang pumasok sa Starry Sky Battle Space at nakamit ang immortal na kapalaran. Pagkatapos, ang taong ito ay nanatili sa Jade Pond Sacred Land, tinalo ang Supreme Lord ng Jade Pond Sacred Land sa pamamagitan lamang ng ilang galaw, at kalaunan ay umakyat sa immortalidad. Wala pang 1,000 taon ang lumipas, nagkaroon ng pagkakataon si Green Emperor na umakyat sa immortalidad. Pagkatapos, ngayon, kahit ang mga kalahating immortal na palaging nasa liblib na lugar ay lumitaw, at bumagsak pa. Nakita ni Bob na ang Golden Age na ito ay hihigitan ang anumang nauna, marahil higit sa isang tao ang aakyat sa immortalidad. Kasabay nito, kumakatawan din ito sa mas matinding kalupitan at panganib. Ang buong Blue Realm ay mapapahamak. Matapos makinig sa paliwanag ng kanyang ama, si Dunati ay tumigil at hindi makapagsalita ng matagal. Sa kabilang banda, ang kasalukuyang Supreme Lord ng Jade Pond Sacred Land, si Gladish Brown, ay tumingin sa ulan ng dugo at ang kanyang mga mata ay puno ng walang kapantay na pagkabigla sa Jade Pond Sacred Land. Isang kalahating immortal ang bumagsak, nagsimula na ang Golden Age. Umaasa ako na ang aking Jade Pond Sacred Land ay ligtas na makakadaan sa Golden Age na ito. Nakatitig si Gladish sa langit at bumantong hininga ng malalim. Ang pagbagsak ni Darius ay nagdulot ng isang anomalya sa kalangitan at pag-ulan ng dugo. Ang buong Blue Realm ay nakakaranas ngayon ng lindol na may lakas na 18 magnitude. Sa Middle Bridge, ang mga elder ng Great Sacred Land ay balisa at hindi mapakali, ngunit nasa sabik. Kapag ang isang bahina ay bumagsak, 10,000 nilalang ang bubuo. Ang pagbagsak ng isang kalahating immortal ay nangangahulugan na isang bagong kalahating immortal ang lilito sa mundo. Sa East Plane, ang mga mukha ng bawat kalahating immortal na elder ng 8 dakilang angkan ay lubhang nagbago at napuno ng takot. Sa Great Thunderbeat Temple sa West Region, ang Master Monghe na may gininto ang gulong sa itaas ng kanyang ulo ay biglang tumangala. Sa sandaling ito, maraming tao ang nakaramdam na parang nawalan na ng hininga ang kanilang mga dating kaibigan. Bumagsak na ba si Darius? Maaari kayang pinatay siya ni Adrian? Imposible. Hindi pa ganoon kalakas si Adrian. Kaya, hindi pa rin niya kayang patayin si Darius habang kaharap ang dalawang kalaban. Anong nangyayari? Nabalitaan kong hindi maipaliwanag ang labanang ito. Maraming Great Sacred Land ang nagsanib puwersa upang tugisin ang isang Royal Paragon, paano ito lumala at naging sangkot ang isang kalahating immortal. Magulo ang mga lihim ng langit, kahit ako ay hindi ko ito mahinuha. Tila papalapit na ang Golden Age. Sa kabiserang lungsod ng Delhi, ang kasalukuyang Emperor ng Delhi, si Jackson Williams, ang Great Pacifier, na nakaupo sa kahanga-hanga at maringal na palasyo, ay biglang tumayo mula sa kanyang trono. Mabilis siyang lumabas at nakarating sa pintuan ng malaking bulwagan. Si Jackson, na nakasuot ng itim na bordadong gininto ang damit pang-imperyo, ay tumangala sa langit ng may hindi makapaniwalang ekspresyon, habang pinapanood ang pulang dugong ambon na bumabagsak mula sa itaas. Umuulan ng dugo, isang kalahating immortal ang bumagsak. Si Jackson ay nasa takot, at ang kanyang boses ay nanginginig habang nagsasalita. Nang makabawi mula sa kanyang pagkamangha, iniwas ni Jackson ang kanyang tingin at nagbigay ng utos sa mga gwardya sa magkabilang panig ng palasyo. Pumunta ka sa bawal na lugar at imbitahan mo ang matanda palabas ng tagwan, ngayon na. Matapos ibigay ang utos, pinigilan ni Jackson ang takot sa kanyang puso at bumalik sa trono. Nabalitaan din ng kasalukuyang Panginoon ng Delhi, si Ferguson Williams, ang tungkol sa sitwasyon sa Eastern Sea. Ilang araw na ang nakalilipas, ang resulta ng laban ng kalahating immortal ay nakaapekto sa halos buong Middle Bridge. Dahil hindi kalayuan sa Middle Bridge, naramdaman ng Delhi ang momentum ng labanan ng kalahating immortal. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Jackson na sandali lamang ito, at isang kalahating immortal ang bumagsak na. Nakita niya na kahit sino pang kalahating immortal ang bumagsak,
ang buong Blue Realm ay malapit ng lumunin ng pagdanak ng dugo at kaguluhan. Habang nawawala sa pag-iisip si Jackson, biglang lumitaw sa palasyo ang isang special passage na mga 10 talampakan ang taas. Pagkatapos, isang matangkad na matanda ang dahan-daang lumabas mula sa special passage, na naglalabas ng isang maringal na aura. Nang makita ni Jackson ang matanda, nag-aalala niyang sabi. Ang ulan ng dugo ay nagpapahiwatig ng pagbagsak ng isang kalahating immortal. Humakbang paarap ang matanda ng Delhi na si Aldermore Oakwood, habang nakatingin sa maulap na kalangitan sa labas ng palasyo, at biglang kumislap ang isang kislap ng liwanag sa kanyang maulap na mga mata. Naramdaman niyang bumagsak ang isang matandang kaibigan. Pagkaraan ng mahabang panahon, sabi ni Aldermore sa malamig na boses. Patay na si Darius. Ang mga lihim ng langit ay naging magulo at malabo, at ang Golden Age ay malapit nang dumating. Nagsalita si Aldermore nang may pananabik. Tinagubilinan niya si Jackson. Ang Golden Age na ito ay hindi lamang ang kapalaran ng ating Delhi kundi pati na rin ng buong Blue Realm. Nang marinig ito, natigilan si Jackson. Ang Golden Age. Bagamat si Jackson ang Emperor ng Delhi at nagtataglay ng tagumpay na maihahambing sa mga Supreme Lord ng mga Sacred Land, nais din niyang maging immortal. Dahil nakuha ni Severin ang immortal na kapalaran sa Starry Sky Battle Space, hindi mabilang na tao ang naghangad nito. Mabuti na lang at determinado siya at alam ang kahalagahan ni Severin sa Grundy Uno Sacred Land, kaya hindi siya nasangkot sa insidente sa Easter Sea Secret Realm na pinlano ng Primordial Sacred Land. Gayunpaman, mula sa pagbagsak ni Gresham at iba pang Saintman, hanggang sa pagkamatay ng mga Supreme Paragon Elder, at ngayon hanggang sa pagkawala ng mga kalahating immortal, nakaramdam si Jackson ng parehong pananabik at pag-aalala tungkol sa paparating na gininto ang panahon. Yumuko siya ng may paggalang kay Aldermore at sinabing, Elder, natatakot ako na sa malaot madali, ang buong Blue Realm ay malilipol sa Golden Age. Kaming mga taga-Delhi ay aasa pa rin sa iyo upang pigilan ito. Pagkatapos, dahan-daang ipinaliwanag ni Jackson kay Aldermore ang lahat ng nangyari sa Blue Realm sa nakalipas na 2 taon. Samantala, sa isang mapayapa at mayaman sa aura na isla sa walang hanggang North Sea. Salinlahi ng henerasyon ng North Sea Barbaric Clan ay nanirahan dito sa North Sea at gumamit ng mga bato upang magtayo ng mga bahay. Sa sandaling ito, sa maharlikang tolda ng North Sea Barbaric Clan, nagawa sa balat ng tupa. Isang matipunong lalaki na may mga tato sa buong mukha at nakasuot ng mga balat ng hayop, ang biglang tumayo. Anomalya sa kalangitan, isang kalahating immortal ang bumagsak. Napuno ng takot si Claudius sa kanyang mukha. Mabilis siyang tumakbo palabas ng tolda, tumalon sa ere at nakarating sa Sacred Mountain ng mga damuhan. Ang Sacred Mountain ang iginagalang na pangalan ng barbaro, ngunit sa katunayan, ito ay 1,000 talampakan lamang ang taas. Hindi tulad ng mga kaakit-akit na bundok sa Middlebridge at iba pang mga lugar, ang bundok na ito ay mabatong, na ang bawat bato ay inukitan ng iba't ibang mga disenyo. May mga agila, itim na ahas, at mga banal na dragon. Ang mga disenyong ito ay tila mayroong hindi kilalang kapangyarihan sa ilalim ng sikat ng araw. Pagdating sa Sacred Mountain, mabilis na kumatok si Claudius sa pintuang bato ng Grand Priest, ang tahanan ni Gabriel Merrick. Pagkaraan ng ilang sandali, ang boses ni Gabriel, na nasa liblib na lugar, ay nagmula sa loob ng pintuang bato. Anong problema? May nangyaring kakilakilabot, Grand Priest Merrick. Isang kalahating immortal ang bumagsak sa Eastern Sea. Umalangaw-ngaw ang nag-aalalang boses ni Claudius. Sa sumunod na sandali, dahan-daang bumukas ang mabigat na pintong bato, na nagpapakita ng isang elder na nakaitim ang damit na may payat na anyo, na nababalutan ng kakaibang mga totem. Pagkalabas ng kuweba, sumulyap si Gabriel sa langit at tila takot na takot. Pagkatapos, sinimulan niyang mahinuha ang mga makalangit na lihim. Pagkalipas lamang ng ilang sandali, si Gabriel, na patuloy pa ring humihinuha ng mga makalangit na lihim, ay biglang nagbago ng malaki. Umubo siya ng itim na dugo, at ang kalahating immortal na aura sa kanyang katawan ay nagsimulang humina. Malapit na ang Golden Age, at may mga pagbabago sa Ancestral Land. Tandaan, huwag nang lumapit pa sa Primordial Sacred Land. Kung hindi,
Baka mapahamak tayo sa walang hanggang kapahamakan. Umikot ang ulo ni Claudius nang marinig niya ito. Si Gabriel ay isang kalahating immortal na barbaro, na nabuhay ng hindi mabilang na taon at lalong mahusay sa pag-aalis ng mga lihim ng langit. Hindi pa siya nagkakamali, na nagbigay daan sa barbaro na maipasa sa iba't ibang henerasyon. Nang marinig niya ang balita tungkol sa nalalapit na Golden Age, nagmadaling bumalik si Claudius sa kanyang maharlikang tolda at mabilis na tinawag si Tristram, na nakipag-ugnayan na kay Severin noon. Plano niyang personal na magtanong tungkol sa anumang impormasyon tungkol kay Severin. Sa sandaling ito, si Severin, na nagpapagaling sa Fifth Mountain Plaza, ay hindi pa rin alam ang mga pangyayaring nangyayari sa buong Blue Realm. Ang pagbagsak ni Darius ang nagbukas ng pinto sa brutal na Golden Age na ito. Matapos uminom ng ilang 8th grade spiritual pills, sa wakas ay naayos niya ang kanyang nawasak na panloob na mundo at napigilan ang kumakalat na mga pinsala. Ang paglalakbay na ito sa East Sea Secret Realm ay nagpaisip sa kanya na ang hindi pagiging immortal ay walang kabuluhan. Kung hindi dahil kay Adrian na nagligtas sa kanya sa panganib ng kanyang sariling buhay, maaaring matagal na siyang namatay sa kamay ni Phazon. Kung wala si Carson, hindi sana naghintay si Severin sa pagdating ni Adrian. Isa siyang taong gumaganti ng kabaitan at respeto sa iba. Habang tinitingnan ang Green Emperor Pagoda sa kanyang isipan, nakapagdesisyon si Severin. Masyadong maliit ang pagsasanay ng mag-isa gamit ang Celestial Weapon. Bukod dito, tiyak na hindi hahayaan ng Primordial Holy Land na tumigil ang usapin. Ayon sa haka-haka ni Adrian, posible na itinoon ni Xavier ang kanyang pansin sa Ancestral Land. Sa kritikal na sandaling ito kung kailan kailangang pag-isahin ang Sacred Land, pinili ni Severin na ibunyag ang usapin ng Green Emperor Pagoda. Bukod dito, pinino na niya ang Green Emperor Pagoda. Walang sino man ang makakaagaw nito gamit ang espiritual na katalinuhan ni Severin. Humarap siya kay Adrian, na nagpapagaling sa tabi niya at sinabing, "May ire-report ako, Master." Nang marinig ito ni Adrian, mabilis niyang tinapos ang kanyang ginagawa. Humarap siya kay Severin at nagtanong, "Severin, anong problema?" Nagngingit-ngit si Severin at agad na ikinwento kay Adrian ang tungkol sa Green Emperor Pagoda. "Nakuha ko na ang Celestial Weapon ng Green Emperor sa East Sea Secret Realm. Ang item na ito ay isang auxiliary spiritual treasure. Iba ang oras sa loob ng bahay kumpara sa labas ng mundo, at makakatulong ito para mapalakas ang lakas ng ating mga disipulo. Handa akong ibahagi ito sa lahat ng ating mga disipulo." Napatalon si Adrian mula sa lupa sa pagkamangha. Bagamat pinaghihinalaan niya na ang ilusyon ng Green Emperor Pagoda sa itaas ng ulo ni Severin sa East Sea ay maaaring isang sandatang celestial, ngayong nakatanggap na siya ng kumpirmasyon mula mismo kay Severin, nakaramdam si Adrian ng labis na pagkabalisa. Hindi niya masabi kung siya ay nagulat o nabigla. Lalo na nang banggitin ni Severin na ang oras sa loob ay iba sa labas ng mundo, isa lamang itong kayamanan upang makatulong sa paglilinang. Isa itong tunay na biyaya mula sa langit para sa kasalukuyang Grandi Uno Sacred Land na nasa isang desperadong sitwasyon. Totoo ba? Bulalas ni Adrian ng may kagalakan. Tumanggo si Severin at inihagis sa ere ang Green Emperor Pagoda. Agad itong lumaki sa hangin, naging kasing laki ng isang maliit na bundok, na may hindi mabilang na banal na kadena ng kaayusan dito. Isang hininga ng mga tuntunin ng panahon ang lumabas mula sa pagoda at naging sanhi ng mabilis na paglaki ng mga halaman sa paanan ng ikalimang bundok. Ang nakapalibot na espasyo ay tila dumadaan sa mga siklo ng apat na panahon. Ang mga halaman ay sumibol, tumubo ang mga dahon, namumulaklak ang mga bulaklak, at nalalanta, paulit-ulit na paulit-ulit. Sa isang iglap, isang panla ang lumaki at naging isang matayog na puno. Namula ang mukha ni Adrian sa tuwa at saya nang makita niya ang tanawin. Naramdaman niya ang hininga ng mga tuntunin ng panahon na nagmumula sa Green Emperor Pagoda. Napakahusay. Pumuri at labis na natuwa si Adrian. Ito na ngayon ang kritikal na panahon ng Grandi Uno Sacred Land. Simula ng labanan sa East Sea, kung saan nagsanib puwersa ang Four Great Sacred Land upang subukang patayin si Severin, bagamat lahat sila ay nabigo,
naniniwala si Adrian na ang Four Great Sacred Land na ito ay hindi kailanman susuko. Bukod dito, sa pagkamatay ni Darius sa hindi malamang dahilan pagkatapos ng labanang ito, naniniwala si Adrian na ang buong Blue Realm ay nasa panganib na ngayon. Sa sandaling muling magsama-sama ang Four Great Sacred Land, halos imposibleng lumaban ang Grandi Uno Sacred Land. Kahit na kalahating immortal, nadama ni Adrian na magiging lubhang mahirap pamunuan ang Grandi Uno Sacred Land upang manatiling ligtas at maayos. Bukod dito, sa pagkamatay ni Darius, nagsimula na ang Golden Age. Ang mga sumusunod na Elder ay tiyak na hindi magpapakita ng awa sa kanilang paghahangad na umakyat sa immortalidad. Para sa mga Elder na ito na nabuhay ng 10,000 taon, nakulong sa kalahating immortal na kaharian ng daan-daan o libu-libong taon, at may limitadong buhay na natitira, sinumang hamarang sa kanilang landas ay isang kaaway na hindi nila kayang tiisin. Kaya naman, orihinal na plinano ni Adrian na isara ang pintuan ng mga Sacred Land at itoon ang pansin sa paglinang kay Severin. Ngunit ngayong inilabas na ni Severin ang Green Emperor Pagoda, na nagpapakita ng pambihirang gamit nito, paanong hindi matutuwa si Adrian. Matapos siyang purihin ng malakas, sabik na sinabi ni Adrian kay Severin. Hindi ako nagkamali sa paghusga sa iyo, aking disipulo. Dahil malaking kayamanan ang ibinahagi ni Severin para sa pagpapaunlad ng Sacred Land, mabilis na dumukot si Adrian ng isang kumikinang na banal na kasulatan ng mga pilosopiya mula sa kanyang bulsa. Ito ang Supreme Advancing Pill. Ibibigay ko muna ito sa iyo. Sana ay makaabante ka sa Supreme Paragon sa lalong madaling panahon. Supreme Advancing Pill. Nagningning ang mga mata ni Severin nang mabanggit ito. Bilang isang 8th grade alchemist, pamilyar siya sa sikat na Supreme Advancing Pill na ito. Isa itong magandang produkto sa mga 9th grade spiritual pill. Natulungan nito ang mga level 9 Royal Paragon na umangat sa Supreme Paragon. Isa itong pambihirang kayamanan sa buong Blue Realm. Sa normal na mga pangyayari, kahit ang mga Great Sacred Land ay walang masyadong maraming Supreme Advancing Pills. Ang mga tabletang ito ay gawa sa mga bihirang sangkap, at kahit ang mga pinakakaraniwang 9th grade na halamang gamot ay inabot ng maraming taon bago matagpuan. Ang bawat Supreme Advancing Pill ay ibinibigay lamang sa mga matatandang Royal Paragon na nag-ambag ng malaki sa Sacred Land. Ngunit ngayon, medyo nagulat si Severin nang makatanggap ng isa mula kay Adrian. Napakamot siya ng ulo at nagtanong. Ginawa ko lang ang dapat kong gawin. Hindi ba't napakahalaga ng Reg Along ito, Master? Ibinahagi ni Severin ang Green Emperor Pagoda sa iba pang mga disipulo nang walang inaasahan na kapalit. Una, walang pagod na inalagaan siya ni Adrian simula nang sumali siya sa Sacred Land. Pangalawa, maaaring patay na siya ngayon kung hindi dahil kina Amethyst at Carson na nagligtas sa kanya noong insidente sa Eastern Sea. Bukod dito, hindi makasarili si Severin. Dahil nasa kagipitan ang Sacred Land, ang pagbabahagi ng mahalagang kayamanan sa Sacred Land ay maaaring magpalakas nito at makatulong sa mas maraming tao na mabuhay sa Golden Age. Humakbang si Amethyst nang makita niyang tumanggi si Severin. Tinapik niya ito sa balikat at ngumiti. Kunin mo na lang. Gantimpala iyan galing sa Elder. Bukod pa rito, dahil handa kang ibahagi ang Green Emperor Pagoda sa Sacred Land, paano ka magiging hindi patas sa pagtrato ng Sacred Land? Nang ilabas ni Severin ang Green Emperor Pagoda kanina, halos kasing gulat ni Amethyst si Adrian. Sa kanyang paningin, ang isang napakahalagang kayamanan ay karaniwang itinatago. Ngunit handa si Severin na ibahagi ito sa buong Sacred Land, na kapwa nakakagulat at nakakaantig. Naunawaan ng mabuti ni Amethyst ang kalagayan ng Sacred Land. Ang Golden Age ang nagpasimula ng daan patungo sa immortalidad. Bukod doon, ang Four Great Sacred Land ay walang alinlangang maglulunsad ng isang mabangis na paghihiganti laban sa Grandi Uno Sacred Land dahil sa alitan ng dugo. Kung totoo ang sinabi ni Adrian at si Xavier ay nakikipagsabuatan sa Ancestral Land, ang buong Blue Realm ay malulubog sa kaguluhan. Ang paglitaw ng Green Emperor Pagoda ay walang alinlangang nagbigay sa Sacred Land ng kaunting kumpiyansa. Kaya, walang pagtutol si Amethyst sa regalo ni Adrian na Supreme Advancing Pill. Maging sina Carson at Heath, na nalilito, ay mabilis na natauhan at pinuri si Severin.
Kunin mo na lang, Severin. Ang Green Emperor Pagoda ay kapaki-pakinabang sa Sacred Land. Kung ang kabuuang lakas ng Sacred Land ay bubuti sa loob lamang ng ilang taon sa pamamagitan ng paggamit ng pagkakaiba ng oras sa pagoda, ang isang simpleng Supreme Advancing Peel ay walang-wala kumpara sa isang malaking kontribusyon. Huminga ng malalim si Severin at kinuha ang Supreme Advancing Peel na lumulutang sa harap niya sa ilalim ng nasasabik na tingin ng mga elder ng Supreme Paragon. Matapos itago ang tableta sa kanyang spatial ring, taos-puso siyang nagpasalamat kay Adrian. Salamat sa iyong kabaitan, Master. Kaagad pagkatapos, binuksan niya ang pasukan ng tahanan at inilagay ang pagoda sa loob. Iiwan ko na ang pagoda dito. Lahat ng ating mga disipulo ay maaaring pumasok sa pagoda at maglinang. Nang makita ni Adrian ang eksena, masayang hinaplos niya ang kanyang balbas at sinabing, "Napakabuti mo." Pagkatapos, humarap si Adrian kay Amethyst at sinabing, malapit nang dumating ang krisis ng Sacred Land, lahat ng disipulo ay pinapayagang maglinang sa tahanan.